Martial Peak, Kabanata 5677. Nakompromiso ang yin-yang. Bagamat medyo hindi mapalagay si Big Brother Huang, matalim pa rin ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng mabilis na sulyap sa panloob na kondisyon ng miniature universe, umiling siya at sinabing, "Hindi namin kaya, kaming dalawa ay lubusang isinama ang aming lakas sa kanyang miniature universe. Kung talagang susubukan naming kunin ito, maubos lang nito ang lahat ng pundasyon niya at masisira siya ng husto. Hindi magandang magkaroon ng sobrang dalisay na enerhiya." Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Ang kapangyarihan ng yin-yang ng araw at buwan ay ang pinaka-primitive at purong yin at yang strength sa mundong ito. Dahil ito ay dalisay, hindi na kailangang pinuhin ito. Sa sandaling bumuhos ito sa miniature universe ni Zhang Ruoxi, sumanib na ito dito, nasira ang balanse ng buong kapangyarihan ng miniature universe, na naging dahilan upang maging si Big Brother Huang ay walang magawa. Habang nagsasalita siya, itinoon ni Yang Kai ang kanyang atensyon kay Ruoxi. Ang kawalan ng balanse sa kanyang kapangyarihan ay medyo matindi, at ang Sun and Moon's yin-yang strength ay patuloy pa ring umaatake sa paligid. Bagaman ginagamit niya ang kanyang buong lakas para sugpuin ito, mahirap para sa kanya na gamitin ang kanyang buong lakas. Sa paglipas ng panahon, tiyak na hindi ito mapipigilan ni Ruoxi, kaya kahit na pinoprotektahan siya ng Soul Warmang Lotus, wala itong silbi. Ang pinagmulan ng kanyang krisis ay ang miniature universe, ang kanyang isip ay naapektuhan lamang nito. Ang pinakamagandang bagay upang sugpuin ang miniature universe ay natural na ang World Tree Clone. Kung mayroong World Tree Clone na tatatakan ang miniature universe, ang kasalukuyang krisis ni Zhang Ruoxi ay madaling mareresolba. Mayroon nga siyang kay ng bagay na ito, ngunit kahit na handa siyang ibigay ito, magiging mahirap para kay Ruoxi na ganap itong pinuhin sa maikling panahon. Dahil kapag nagawa na ito, kailangang isuko niyang kay ang isang bahagi ng teritoryo ng kanyang miniature universe. Ang pagkawala ng kanyang lakas ay pangalawa, ngunit pagkatapos itong tanggapin ni Ruoxi, hindi lamang niya kailangang pinuhin ang World Tree Clone, ngunit kailangan din niyang alisin ang mga dumi na pagmamayari ng kanyang miniature universe, kaya walang sapat na oras. Noong nakaraan, si Yang Kai ay gumugol ng maraming pagsisikap upang pinuhin ang World Tree Clone na ito na nakuha niya mula sa Universe Cave Heaven ng isang hindi kilalang master. Ano pa ang magagawa niya? Kung hindi siya mabilis na makakahanap ng paraan upang ganap na sugpuin ang yin at yang strength, talagang nasa panganib ang buhay ni Ruoxi. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng libu-libong pag-iisip, ngunit sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang liwanag ang kumislap at agad siyang nagpadala ng voice transmission kay Ruoxi. I-activate ang iyong bloodline power at tingnan kung kaya mong sugpuin ang yin at yang strength. Ito ay isang kapangyarihang pagmamayari ng Burning Light at Seren Glimmer. Kung mayroon mang ibang kapangyarihan sa mundong ito na maaaring sugpuin ang dalawang ito, ito ay maaaring ang bloodline power lang ng Heaven Grade. Maaaring kontrolin ng Ruoxi 7th Grade Heaven Opening Realm Cultivation Level ang libu-libong small stone rays para bumuo ng 4th Grade 9 Directions Array, lahat ito ay dahil sa kapangyarihan ng bloodline. Para sa small stone rays, halos maituturing silang extension ng Burning Light at Seren Glimmer. Ayon sa kanyang sariling mga haka-haka, ang Heaven Grade ay ang patriarch ng Divine Spirit Family. Ang unang pagkikita ni Ruoxi kay Big Brother Huang at Big Sister Lan ay walang alinlangang nagpatunay sa puntong ito. Maaari pang ang sabihin na ang dahilan kung bakit nilamon ni Ruoxi ang mga puwersang yin at yang ay dahil hindi niya sinasadyang nadala sila sa kanyang bloodline. Dahil ito ang kaso, ang Heaven Grade bloodline ay dapat na makayanan ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi man ito kayang sugpuin, maaliw man lang ito. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Yang Kai, agad na na-activate ni Ruoxi ang kanyang bloodline, at isang malabong babaeng figure ang lumitaw sa likod ng miniature universe. Nang lumitaw ang figure ng babae, ang mga puwersang yin at yang na nagbabanggaan sa miniature universe ay biglang tila hinayla patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Luminggaling si Yang Kai sa paligid at nakita niya na ang dilaw at asol na mga kulay na pumuno sa buong mundo ay mabilis na umuurong tulad ng tubig at umaagos sa katawan ng babae. Ang figure ng babaeng sumasagisag sa Heaven Grade bloodline ay eksaktong kapareho ng huling beses na nakita siya ni Yang Kai. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang magandang buhok ay lumilipad sa hangin, at may hawak siyang isang higanteng espada sa kanyang mga kamay. Bagamat siya ay isang babae, siya ay may marangal at matayog na aura. Gumuho man ang langit at gumuho ang lupa, hindi siya kikilos. Nang bumuho sa kanyang katawan ang pinaka-primitive na puwersa ng yin at yang sa mundo, ang ibabaw ng kanyang katawan ay agad na nagsimulang lumiwanag. Ang mga kulay ay naging mas maliwanag. Nang maabot ng liwanag ang tuktok nito,
tila naglalabas ito ng tilamsik na tunog sa kaibuturan ng puso ni Yang Kai. Hindi mapigil ang manlaki ng mga mata ni Yang Kai habang tulala siyang nakatitig sa eksenang nasa harapan niya. Sa kanyang buhay, siya ay naglakbay sa malayo at malawak, nakita ang lahat ng mga kababalaghan sa mundo, at nakaranas ng hindi mabilang na kamanghamanghang mga bagay, ngunit ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag na maganda. Sa likod ng babaeng ipinakita ng Heaven Grade Bloodline, lumitaw ang isang pares ng nakakasilaw na pakpak. Ang isang gilid ay asol habang ang isa naman ay dilaw. Ang kinang ay umagos na parang agos ng tubig, na pumapalit sa pagitan ng dilaw at asol, minsan asol at minsan dilaw. Ang mga gilid ng mga pakpak na ito ay bahagyang kumikinang, at sa sandaling ito, ang puwersang yin at yang ay naghalo, hindi na nagtataglay ng marahas at mapanirang aura na mayroon sila noon, sa halip ay nagtataglay ng aura ng buhay at kagandahan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa misteryosong eksenang ito, nakakuha si Yang Kai ng maraming insight. Kung siya ay pupunta sa pag-iisa ngayon, tiyak na makakamit niya ang ilang mga benepisyo. Ngunit malinaw na hindi ngayon ang oras para mag-aral sa pag-iisa, kaya maaari lamang niyang pigilan ang mga insight sa kanyang puso at ipagpatuloy ang pagmamasid sa kalagayan ni Zhang Ruoxi. Sa gilid, si Big Brother Wang at Big Sister Lan ay ganap na natulala. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang problema ng mga puwersang yin at yang na hindi magkasundo at magpakailanman na nagbabanggaan sa isa't isa ay nalutas na sa sandaling ito. Ang pagkabigla sa kanilang mga puso ay hindi kukulanggan sa walang awa na sinuntok ng isang tao, na naging sanhi ng lahat sa kanila ay mukhang nabigla. Sino siya? Hindi napigilan ni Big Sister Lan na lumingon para tanungin si Yang Kai. Masyado lang siyang na-curious tungkol sa pag-iral na maaaring magkasundo sa kanya at sa mga puwersang yin-yang ni Big Brother Wang na nagbanggaan. Ito ay tiyak na hindi ilang walang pangalan. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, ang dahilan kung bakit sila nanatili sa Chaotic Dead Territory ay hindi dahil sa ayaw nilang umalis, ngunit dahil hindi talaga nila kaya. Sinabi ng mga sinaunang chismis na silang dalawa ay mga ancestor ng Divine Spirit, ngunit mali iyon. Gayunpaman, mayroon ding isang sinaunang alingawngaw na sila ang sagisag ng pagkawasak at kamatayan, na ganap na totoo. Mula sa araw na sila ay ipinanganak, sila ay hindi kumpleto, kaya imposible para sa kanila na tumpak na makontrol ang kanilang sariling lakas. Sa sandaling umalis sila sa Chaotic Dead Territory, saan man sila pumunta, ang yin at yang energies ay sesabog, na nagiging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa mga unang taon ng Chaotic Dead Territory, hindi pa nagkaroon ng ganoong kalaking teritoryo. Sa katunayan, sa paglipas ng hindi mabilang na mga taon, maraming malalaking territory ang nawasak at ang kanilang territory barrier ay natunaw, na nagresulta sa kasalukuyang Chaotic Dead Territory. Ang dalawang sinaunang Supreme Masters na ito ay nagkalat ng kanilang lakas sa buong Chaotic Dead Territory, nag-iwan lamang ng maliit na bahagi ng kapangyarihan nito, na nagpapahintulot sa kanila na mag-transform sa dalawang maliliit na bata, na nagpapahintulot kay Yang Kai na tumayo sa kanilang harapan at makipag-usap sa kanila. Kung si Burning Light at Seren Glimmer ay nasa kanilang tunay na anyo, si Yang Kai ay hindi magkakaroon ng mga kwalipikasyon upang tumayo rito. Nawasak sana siya ng marahas na yin at yang na enerhiya. Gayunpaman, bigla na lang, nakita nila ang sarili nilang lakas na nagpatatag sa tulong ng isa pang puwersa. Para sa kanila, ito ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin. Matagal na tinitigan ni Yang Kai ang figurang may dalawang kulay na pakpak, hindi na nakuhang muli ang kanyang katahimikan, pagkatapos na buhayin ni Zhang Ruoxi ang kapangyarihan ng kanyang Heaven Grade Bloodline, ang yin at yang na enerhiya ay hindi na lumakas, at ang miniature universe, na patuloy na nabuhay. Lumalawak at lumiliit, nagpapatatag din. Ang ekspresyon ni Zhang Ruoxi ay unti-unting lumuwag. Susunod, ang kailangan lang niyang gawin ay pinuhin ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan ng 5 elements at ibalik ang lakas ng kanyang miniature universe. Sa wakas natapos na ang krisis na ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai bago nag-isip kung paano sasagutin ang tanong ni Big Sister Lan. Pagkatapos magnilay-nilay, nagtanong siya. Naaalala pa ba ninyong dalawa ang catalysta na binanggit ko noong nakaraan? Nagkatinginan sina Big Brother Wang at Big Sister Lan at tumango. Pagkalipas ng napakaraming taon, hindi dahil sa hindi sinubukan ng dalawang ito na pagsamahin ang isa't isa, ngunit ang mga enerhiya ng yin at yang ay likas na pinigilan at hindi maaaring pagsamahin. Pakiramdam nila ay may kulang, kaya wala silang pagpipilian kundi sumuko. Sa huling pagpunta ni Yang Kai dito, naglabas siya ng isang teorya tungkol sa paggabay sa medisina.
Maraming mga halamang gamot na may magkasalungat na mga katangian ang maaaring tipunin sa isang hurno at gawing isang spirit pill. Ang dahilan nito ay dahil sa misteryosong panggamot na catalysta na maaaring magkatugma sa mga katangian ng panggamot ng mga halamang ito. Kung ihahambing sina Big Brother Huang at Big Sister Lan sa dalawang halamang ito, kung gayon ang naramdaman nilang nawawala ay walang alinlangan ang catalysta. Ang Heaven Grade Bloodline ni Zhang Ruoxi ang naging dahilan ng kanilang yin-yang strength. Hindi ito nakakagulat. Ang Heaven Grade Bloodline ay isang pag-iral sa antas ng Patriarch ng Divine Spirit Family, kaya kahit na napakataas ng sequence ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan, hindi nila magagawang labanan ang kanyang mga turo. Agad na naunawaan ni Big Brother Huang, nagniningning ang kanyang mga mata habang nagtatanong. Siya ba ang catalysta? Seryosong tumango si Yang Kai. Si Big Sister Lan, sa kabilang banda, ay labis na nagtaka. Anong uri ng bloodline mayroon siya? Bakit wala akong narinig tungkol sa kanya noon, at bakit kaya niyang gawin ang ganoong bagay? Nagpatuloy si Yang Kai. Ngayon lang, sinabi ko sa inyong dalawa ang tungkol sa Primodile Light na iyon. Matapos tanggalin ang kapangyarihan ninyong dalawa, ang Primodile Light na iyon ay bumagsak sa isang bahagi ng tigang na lupain, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga Divine Spirit na lumitaw at ginawang ancestral land ng Divine Spirit ang bahaging iyon ng lupain. Gayunpaman, pagkatapos na mawala ang Primodile Light na iyon, mayroon pa ring malabong figure. Hindi makita ni Little Brother ang figurang iyon, ni hindi niya natukoy kung ano ang kinakatawan nito. Gayunpaman, mula sa hitsura nito ngayon, ang figure na iyon ay nagbago sa isang anyo ng tao, walang duda na sumanib sa human race at ipinapasa ang mga bloodline nito sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Ang ganitong uri ng bloodline ay naipasa sa hindi mabilang na mga taon at naging payat sa araw-araw. Matagal nang nakalimutan ng mga susunod na henerasyon ang kaluwalhatian ng kanilang mga ancestor, at sa henerasyon lang niya nagsimulang unti-unting gumising ang kanyang kadugo. Ang bloodline na ito ay ang Heaven Grade Bloodline, at sa Primodile Light na iyon, tiyak na may pambihirang posisyon ito. Ang lahat ng mga Divine Spirit na ito ay nabuo mula sa Primodile Light na bumaril pagkatapos bumagsak sa Ancestral Land, at maging ang Burning Light at Seren Glimmer ay ang natanggal na kapangyarihan lamang ni Yin at Yang. Kung ikukumpara, ang figure na lumitaw pagkatapos bumagsak sa Ancestral Land ay hindi maliit na bagay. Ang pinaka-primitive na kadiliman sa mundo ay nagsilang ng Black Ink, at ang Primodile Light ng mundo ay nagbagong anyo sa maraming Divine Spirit, Burning Light at Seren Glimmer, maging ang Heaven Grade. Kung ang Primodile Light na ito ay 10 puntos, ang mga Divine Spirit ay magiging 3 puntos, ang Burning Light at Seren Glimmer ay magukupa rin ng 3 puntos, at ang Heaven Grade ay magiging 4 na puntos. Sa mga tuntunin ng katayuan, ang figure na iyon ay pangalawa lamang sa pangunahing katawan ni Mo sa Ancient Sequence. Dinala niyang kay si Zhang Ruoxi sa Chaotic Dead Territory para makita sina Big Brother Huang at Big Sister Lan, ngunit hindi niya inaasahan ang napakagandang pagtuklas. Naramdaman lang niya na dahil ang Heaven Grade Bloodline ay ang Patriarch ng Divine Spirit Family, pagkatapos makilala sina Big Brother Huang at Big Sister Lan, dapat mayroong ilang hindi inaasahang mga tagumpay. Martial Peak, Kabanata 5678. Sumulong si Ruoxi sa 8th grade. Ngunit ngayon, talagang napakaganda ng ani. Bagamat nagkaroon ng ilang maliliit na aksidente, ang maganda ay naiwasan ang panganib. Hindi mapakali ang mood ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan sa loob ng mahabang panahon. Hindi pa nila nakita o narinig ang tungkol sa Heaven Grade Bloodline dati. Ibinahagi nito ang parehong pinagmulan ng kanilang lakas, ngunit mayroon din itong natatanging kakayahan na pagsamahin ang Yin at Yang. Hindi nakakagulat nang makita nila ang babaeng ito, hindi nila maiwasang makaramdam ng pamilyar. Ang pakiramdam na ito ay mas malakas kaysa sa pagharap kay Yang Kai, isang miyembro ng Dragon Clan. Tila tulad ng sinabi ni Yang Kai, kahit na ang lahat ay ipinanganak mula sa Primodile Light ng mundo, ang katayuan ng Heaven Grade Bloodline sa Big Brother Huang at Big Sister Lan na iyon ay talagang pambihira, kaya naman kakaiba ang pakiramdam ng dalawang sinaunang Supreme Masters na ito. Kung ganoon nga ang kaso, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong lutisin ang problemang sumasalot sa kanila sa hindi mabilang na taon. Nagkatinginan sina Big Brother Huang at Big Sister Lan at naunawaan ang iniisip ng isa't isa. Sa kabilang panig, si Yang Kai ay tahimik na binibigyang pansin ang sitwasyon ni Zhang Ruoxi. Siya ay isa na sa pinakamataas na 7th grade, at ngayong hindi niya sinasadyang nilamon ang puwersa ng yin-yang, marahil ito na ang kanyang pagkakataon na makalusot. Ang insidenteng ito ay isang aksidente at lubhang mapanganib, ngunit pagkatapos malutas ang krisis na ito ay isang magandang pagkakataon para kay Zhang Ruoxi.
Marahil ito ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang bloodline, ngunit ang bilis ni Ruaxi sa pagpino ng mga mapagkukunan ay hindi mas mababa kaysa kay Yang Kai. Mabilis ang bilis ni Yang Kai sa pagpino ng mga mapagkukunan, una dahil matatag ang kanyang pundasyon, at pangalawa dahil may World Tree Clone ang kanyang miniature universe. Ang mahiwagang kapangyarihan ng World Tree Clone ay walang hangganan, at ito ay lubos na kapakipakinabang sa paglilinang ng isang Heaven-opening Realm Cultivator. Sa kasamaang palad, ang World Tree Clone ay nagmula sa World Tree, at sa bawat oras na ang isang World Tree Clone ay na-condensed, kakainin nito ang sariling source ng World Tree. Ang Old Tree ay hindi makakapag-alis ng marami sa ganitong uri ng bagay, kung ang bawat isa sa kasalukuyang human race elite ay bibigyan ng isa, ito ay lubos na magpapaikli sa kanilang oras ng pagtatanim at magbibigay daan sa kanila na sumulong sa 9th grade. Wala pang isang buwan, ganap na niyang napino ang isang set ng mga 7th grade 5 elements resources. Kailangang malaman na sa mga tuntunin lamang ng halaga, ang isang set ng 7th grade 5 elements resources ay nagkakahalaga ng kabuuang 75 milyong heaven opening peel. Ito ang presyo sa merkado ng ilang libong taon na ang nakalilipas, at sa kasalukuyang kapaligirang ito ay magiging mas mahal, marahil higit sa 100 milyon. Sa madaling salita, kung gumugol siya ng isang buwan sa paglilinang, gumastos siya ng 100 milyong heaven opening pills. Kung nilunok lang niya at napino ang heaven opening pills, magiging imposible para kay Ruaxi na makakonsumo ng ganoon kalaking halaga sa maikling panahon. Higit pa rito, kahit na talagang napino niya ang 100 milyong heaven opening pills, ang ani na makukuha niya ay hindi magiging kasing dami ng mayroon siya ngayon. Sa makatuwid, medyo nagsasalita, kung pinahihintulutan ang mga kondisyon, ginusto ng mga cultivator na pinuhin ang mga mapagkukunan upang mapabuti ang kanilang sariling pundasyon, hindi ang heaven opening pills. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga cultivator ay walang ganoong kondisyon, kaya maaari lang nilang piliin na pinuhin ang heaven opening pills upang mapabuti ang kanilang sarili. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay isang bagay na mayroon si Yang Kai ng maraming stock. Kalimutan ang lahat ng iba pa, ang mga bagay lang na binayaran ni Mo na yes ang ngalan ng Black Ink Clan ay mahirap kalkulahin. Ibinigay ni Yang Kai ang karamihan sa kanyang mga mapagkukunan sa punong tanggapan upang payagan ang mga sundalo ng human race na gamitin, habang nag-iwan siya ng ilan para sa kanyang sarili. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang sa tuktok ng 8th grade, hindi na kailangan para sa kanya na sadyang maglinang. Ang mga mapagkukunang ito ay pansamantalang walang silbi sa kanyang mga kamay at kayang lutisin ang kasalukuyang krisis. Pagkatapos pinuhin ang isang set ng 7th grade resources, kumuha si Yang Kai ng isa pang set at ibinigay ito sa kanya, habang si Ruaxi ay nagpatuloy sa pagpino. Habang tumataas ang kapangyarihan ng 5 elements, unti-unting nababagay ang kawalan ng balanse ng miniature universe, at ang pinakahalatang tanda ay ang dalawang may kulay na pakpak sa likod ng figure ng heaven grade na unti-unting lumalabo, isang senyales na ang yin-yang strength ay ganap na nasisipsip ng miniature universe. Habang tumataas ang pundasyon ng miniature universe, ang hadlang sa teritoryo ng miniature universe ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pag-abot sa limitasyon nito. Kapag nasira na ang limitasyong ito, nang umunlad si Ruaxi sa 8th grade, ang buong teritoryo ng miniature universe ay lalawak ng husto at ang pundasyon ni Ruaxi ay tataas din ng husto. Makalipas ang 12 taon. Sa loob ng miniature universe, ang figure ng heaven grade ay ganap na lumabo at ang dalawang kulay na pakpak sa kanyang likod ay halos mawala na. Matapos pinuhin ang malaking halaga ng mga mapagkukunan ng 5 elements, ang lakas ng miniature universe, na hindi balanse ng kapangyarihan ng araw at buwan, ay muling nabalance. Sa loob ng miniature universe, ang hangin at mga ulap ay lumundag. Isang napakayaman na world force ang pumalibot sa katawan ni Ruaxi at ang kanyang aura ay umabot na sa tuktok nito, tila nasa bingit na ng paglusot. Sir! Biglang binuksan ni Ruaxi ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Kai para humingi ng tulong. Nagpadala si Yang Kai ng voice transmission para aliwin siya. Ang pagsulong sa 8th grade ay magaganap ngayon. Manahimik ka at lumampas ka, paprotektahan kita. Oo, bahagyang tumango si Ruaxi, ang kanyang kinakabahang mood ay agad na kumalma habang siya ay nakatuon sa pagharap sa iba't ibang pagbabago sa kanyang miniature universe. Pagkalipas ng ilang araw, kasama ang pagsasama ng huling ng 5 elements, ang figure ng heaven grade ay ganap na nawala, at ang kapangyarihan ng araw at buwan ay ganap na naubos. Bilang resulta, ang pagtaas ng lakas ni Zhang Ruaxi ay lubos na nagpapataas sa pundasyon ng miniature universe, na nagpapahintulot sa kanya na tuluyang tumawid sa threshold. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng harang, dahilan upang bahagyang manginig ang katawan ni Ruaxi.
Ang aura ng isang peak na 7th grade master ay biglang tumaas, at kasabay nito, ang orihinal na hadlang ng miniature universe ay nasira at ang kanyang territory barrier, na matagal nang umabot sa limitasyon nito, ay mabilis na lumawak. Sa loob ng miniature universe, yumanig ang langit at nanginig ang lupa habang nagbabago ang hangin at ulap. Nagsimulang lumawak ang malalaking bahagi ng bagong teritoryo. Ang mga bagong lalabas na teritoryong ito ay nag-ulo sa simula, ngunit habang ang yin-yang at 5 elements ay lumaganap, unti-unti silang umunlad at nagkakasundo, na nagiging bagong teritoryo sa miniature universe. Pinoprotektahan siya ni Yang Kai ng buong puso, hindi nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Ang pagsulong ni Zhang Ruoxi ay isang bagay ng kurso, at walang mga palatandaan ng kawalang tatag. Hanggat kaya niyang patatagin ang sarili, ang pagsulong na ito ay hindi masyadong mapanganib. Ang tagumpay sa Heaven Opening Realm ay mayroon ding tiyak na antas ng panganib. Kung ang pundasyon ng isang tao ay hindi sapat na matatag at sabik na makamit ang tagumpay, kahit na malagpasan nila ang kritikal na puntong iyon, magkakaroon pa rin ng ilang mga hindi inaasahang sitwasyon kapag lumawak ang teritoryo ng miniature universe. Halimbawa, kung ang bagong pinalawak na teritoryo ay hindi ganap na umunlad at napanatili ang paunang kaguluhan nito, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto sa kinabukasan ng mga cultivator. Sa pinakamainam, ito ay isang pagkawala ng lakas, sa pinakamasama, ito ay haantong sa dulo ng isang martial down na landas, na posibleng maging sanhi ng miniature universe upang tuluyang gumuho at mapahamak. Kung walang ganoong mga panganib, ang pundasyon ni Ruoxi ay napakatatag, at sa kanyang espesyal na linya ng dugo, ang bagong pinalawak na teritoryo ay mabilis na nagbago mula sa isang magulong estado tungo sa isang bagong teritoryo. Ilang beses na ring nakalusot si Yang Kai, ngunit bago ito, nakatuon lamang siya sa pagpapahusay ng kanyang lakas, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Sa pagkakataong ito, personal niyang nasaksihan ang iba't ibang pagbabago sa teritoryo ng miniature universe para kay Ruoxi at biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ng pagliliwanag. Sinasabing si Mo ay nasa Creation Realm, isang kaharian sa itaas ng 9th grade, ngunit walang nakakaalam kung ano ang Creation Realm. Maging si Nakang at Wukong ay hindi alam. Hindi naman sa ayaw nila, kaya lang hindi nila maintindihan, dahil kahit sila mismo ay hindi pa nakarating sa kaharian na ito. Naisip noon ni Yang Kai na ang tinatawag na Creation Realm ay ang kakayahang lumikha ng mga buhay na nilalang mula sa wala. Ang Black Ink Clan ay nilikha ni Mo, at ito ay may kakayahang lumikha ng isang nakakatakot na pag-iral tulad ng Black Ink Giant Spirit God. Sa lahat ng Black Ink Clan, si Mo ang kanilang tagapaglikha. Mula sa itaas hanggang sa ibaba ng universo, ang isang may parehong antas ng kapangyarihan gaya ng Mo ay walang alinlangan ang Primordial Light na iyon. Inalis ng Primordial Light na ito ang kapangyarihan ng Great Yang at Great Yin, lumikha ng Burning Light at Seren Glimmer, na lumikha ng maraming Divine Spirit. Natural, taglay din ito ang kapangyarihan ng paglikha. Ngunit ito ba talaga ang Creation Realm? Ang Black Ink Clan ay isang espesyal na extension lamang ng sariling lakas ni Mo, hindi ito isang tunay na pag-iral. Maging ito ay ang sari-saring tropa ng Black Ink Clan o ang Black Ink Giant Spirit God, nang walang sariling lakas ni Mo, wala silang pundasyon para umiral. Paanong ang mga Divine Spirit ay hindi isang extension ng Primordial Light na iyon? Ito ba ang Creation Realm? O may mali sa kanyang pangunawa? Sa madaling salita, kapag ang isang lahi ng tao na Heaven Opening Realm Cultivator ay nilinang sa tuktok ng Emperor Realm, gagamitin nila ang kanilang Great Dao para palalimin ang isang Dao Seal at pinuhin ang Yin-Yang at 5 Element Strength, gamit ito bilang source para lumikha ng isang bagong mundo sa kanilang katawan. Mula sa isang tiyak na pananaw, hindi ba ito nangangahulugan na ang bawat Heaven Opening Realm Cultivator ng human race ay may sariling paraan ng paglikha? Ang miniature universe na ito ay hindi extension ng lakas ng isang cultivator, ngunit sa halip ay ipinanganak mula sa balanse ng Yin at Yang 5 elements. Ano ang dahilan nito? Ano ang pinagmulan ng kapangyarihang ito? Ano ang pagkakaiba ng Heaven Opening Realm at Creation Realm? Biglang nahulog si Yang Kai sa isang malalim na estado ng pagkalito. Ito ang kanyang mga pagdududa tungkol sa sarili niyang Great Dao at ang kanyang paggalugad sa hindi kilalang. Kapag mahina na ang lakas ng isang tao, nahihirapan silang mag-isip ng mga ganoong bagay. Ang gusto lang nilang gawin ay linangin sa mas mataas na kaharian at kontrolin ang higit na kapangyarihan. Ngunit pagkatapos maabot ang antas na ito at tumayo sa taas na ito, maraming mga pagdududa ang ipinanganak. May mahinang pakiramdam si Yang Kai na kung mauunawaan niya ang mga sagot sa mga tanong na ito, maaari siyang makatuklas ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ngunit ngayon, ang kanyang pagmumuni-muni ay naging sanhi ng kanyang mga konsepto na maging lubhang ethereal.
Nakatayo pa rin siya, pero parang ibang oras at espasyo ang pinasok niya. Kaagad na napansin ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang isang kakaiba at lumingon sila. Hindi napigilan ni Big Brother Huang na tumawag ng ilang beses bago natauhan si Yang Kai. Pinagpawisan siya ng malamig. Ngayon lang, ang mga pagdududa niya tungkol sa kanyang sariling great daw ay naging dahilan upang bahagyang manginig ang miniature universe, na para bang ang buong void world ay bahagyang nayanig. Napaka-abnormal nito. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang miniature universe ay tinatakan ng World Tree clone at hindi tinatablan ng mga panlabas na puwersa. Kahit na noong nakipaglaban siya sa Royal Lord, ang miniature universe ay hindi natinag. Gayunpaman, kahit na maaaring labanan ng World Tree clone ang kaagnasan ng mga panlabas na puwersa, hindi nito napigilan ang panloob na puwersa. Hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting takot. Kung nagpatuloy ang ganitong sitwasyon, malaking pinsala ang naidulot nito sa kanyang katawan. Bagamat hindi kumpleto ang Heaven Opening Realm method ng human race, isa itong daw ng human race na naipasa sa hindi mabilang na 10,000 taon at naging pundasyon ng pag-angat ng human race. Bago umabot ang lakas ng isang tao sa isang tiyak na antas, kailangan nilang maging mas maingat. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Martial Peak, Kabanata 5679. Pagsasaalang-alang. Pagkalipas ng ilang araw, ang kalagayan ng miniature universe ni Zhang Ruoxi sa wakas ay naging matatag, at ang tagumpay na ito ay walang alinlangan na isang tagumpay. Kung ikukumpara sa dati, ang laki at teritoryo ng miniature universe ay lumawak ng husto, at ang kanyang aura ay nasa 8th grade. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yang Kai na mapasigaw sa paghanga. Ang Heaven Grade Bloodline ay talagang espesyal, kahit na iniiwasan ang mga disbentahan ng Heaven Opening Realm method, kung hindi, ang peak ng 7th grade ay ang limitasyon ng martial daw ni Ruoxi. Medyo naiingit din ito sa kanya, dahil nag-aalala pa rin siya kung paano makakalusot sa 9th grade. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa susunod na mangyayari. Kung matagumpay na nakapasok si Ruoxi sa 8th grade, kakailanganin lang niyang pumasok sa pag-iisa para sa isang yugto ng panahon upang patatagin ang kanyang pundasyon. Sa kanyang patuloy na paglilinang, ang pundasyon ng miniature universe ay lalakas at ang teritoryo nito ay patuloy na lalawak hanggang sa maabot niya ang isa pang limitasyon. Sa oras na iyon, maaabot niya ang 9th grade. Lumingon si Yang Kai sa gilid at sinabing, "Kayong dalawa, kailangan ko ring humiwalay sandali, pakiingatan si Ruoxi." Agad na tumanggaw si Big Brother Huang. "Sigurado ka?" Yumuko si Yang Kai at nag-iwan ng malaking bilang ng 5 elements resources para kay Zhang Ruoxi para patatagin ang kanyang cultivation. Hindi na kailangan ang yin-yang attribute resources, kasama sina Big Brother Huang at Big Sister Lan dito, walang kakulangan sa yellow crystals at blue crystals. Pagkatapos ayusin ang lahat para kay Ruoxi, humakbang pasulong si Yang Kai, na-activate ang kanyang space principle, at nakakita ng sirang lumulutang na kontinente sa di kalayuan. Kinakalma ang sarili, naupo siyang naka-cross-leg. Ang pambihirang tagumpay ni Zhang Ruoxi ay nagbigay daan sa kanya na makakuha ng maraming insight, kaya kailangan niya munang mag-isa sa ilang sandali. Gayunpaman, sa kanyang nakaraang karanasan, natural na magbibigay ng higit na atensyon si Yang Kai. Ang pag-iisa sa oras na ito ay walang kinalaman sa pagpapabuti ng paglilinang ng isang tao, ito ay isang uri lamang ng karanasan sa pag-iisip, isang paggalugad sa sariling great daw, at isang pagmumuni-muni sa mahiwagang creation realm. Walang laman ang kawalan at mabilis na lumipas ang oras. Pagkalipas ng ilang taon, nagising si Zhang Ruoxi at ang kanyang bagong na-promote na 8th grade cultivation ay bahagya ng na-stabilize. Nang malaman niya na si Yang Kai ay nag-iisa rin, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay hinayla sa isang engrandi at magandang plano ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan. Matapos masaksihan ang kakayahan ni Zhang Ruoxi na pagsamahin ang kapangyarihan ng Great Yang at Great Yin, lihim na tinalakay ng dalawang ito ang planong ito. Kung ang planong ito ay gagana, ito ay magiging malaking kabuluhan sa kanila at sa human race. Bagamat hindi pa sila nagkikita ng matagal at hindi man lang gaanong nag-uusap, walang niketiting na pagtatalo sa kanilang tatlo, na parang isang pamilya. Napagtanto din ni Ruoxi na ang dalawang ito ay ang maalamat na Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer, ngunit kung titignan ang kanilang mga anyo, mahirap silang iugnay sa mga pagkakakilanlan ng Ancient Supreme Masters na naisip niya, kaya lihim niyang napagpasyahan na tretuhin lamang sila bilang mga bata. Si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay lubos na nasiyahan. Matapos subukang kumpirmahin na ang planong ito ay ganap na magagawa, si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay tuwang-tuwa na halos umiyak sila.
Gayunpaman, kahit na magagawa ang planong ito, medyo mahirap ipatupad sa ngayon dahil medyo mababa pa rin ang lakas ni Ruoxi, kaya kailangan nilang hintayin na lumakas si Zhang Ruoxi bago nila ganap na maipatupad ang planong ito. Dahil dito, ang dalawang Ancient Supreme Masters na ito ay nagsimulang mga siwa sa paglilinang ni Zhang Ruoxi. Sa kabutihang palad, bago pumasok si Yang Kai sa pag-iisa, nag-iwan siya ng maraming mapagkukunan ng 5 elements, at inimbak din ni Zhang Ruoxi ang ilan sa mga ito, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang awkward na sitwasyon ng hindi makapagluto ng walang kanin. Kapag ang mga ordinaryong cultivator ay naglilinang, sila ay mag-iipon ng kanilang sariling pundasyon. Kahit na pinili nilang pinuhin ang mga mapagkukunan, kakailanganin nilang pinuhin ang isang buong hanay ng yin-yang at 5 elements, isang kabuuan ng lahat ng 7 elements. Gayunpaman, sa Chaotec-Dead territory na ito, na pinoprotektahan siya nina Big Brother Huang at Big Sister Lan, hindi na kailangang dumaan ni Ruoxi ng napakaraming problema. Ang kailangan lang niyang gawin ay pinuhin ang 5 elements. Para sa mga mapagkukunan ng katangian ng yin at yang, madali itong makuha mula kina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Ang primitive at purong enerhiya na ito ay isang bagay na hindi kayang labanan ng sinuman sa mundong ito, ngunit ito ay paborito ng Heaven Grade Bloodline. Sa ganitong paraan, masasabing pinipino ni Zhang Ruoxi ang dalawang mas kaunting mapagkukunan kaysa sa iba pang mga cultivator, na nakakatipid ng halos 30% ng kanyang oras sa paglilinang. Ito ay isang lubhang nakakatakot na numero. Ang paglusot mula sa 8th grade hanggang sa 9th grade ay nangangailangan ng mahabang panahon ng akumulasyon. Ang isang 30% pagbawas ay madaling makapagligtas ng 2 o 3,000 taon ng mapait na paglilinang. Sa loob ng Chaotec-Dead territory, si Yang Kai ay nasa liblib na pagmumuni-muni, si Ruoxi ay nasa liblib na paglilinang, habang sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay matiyagang naglilipat ng kapangyarihan ng Great Yang at Great Yin sa miniature universe ni Ruoxi sa bawat pagkakataon, baka si Zhang Ruoxi ay hindi maaaring tiisin. Sa kanilang bakanting oras, sinasanay din nila ang Small Stone Race para kay Yang Kai. Dati, nilinang nila ang Small Stone Race pangunahin upang magpalipas ng oras. Mula noong sinaunang panahon, ito lang ang larong nil-arrow nila para maibsan ang kanilang pagkabagot, ngunit ngayong mayroon na silang Zhang Ruoxi, na puno ng pag-asa ang kanilang mga araw. Kung hindi dahil kay Yang Kai at sa human race, paano nila napagmalasakitin ang Small Stone Race? 100 taon na ang lumipas. Sa kawalan, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Habang mas naiintindihan niya, mas lalo siyang nalilito, at hindi niya maiwasang alalahanin ang mga araw na hindi sapat ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, ang kailangan lang niyang gawin ay mag-isip ng mga paraan upang madagdagan ang kanyang lakas, ngunit ngayon, kailangan niyang simulan ang pagpupursige sa asensya ng Great Dao. Sa kalsada ng Martial Dao, mas mataas ang kanyang kinatatayuan, mas nakikita niya, at lalo siyang nalilito. Bahagyang bumantong hininga, hindi masyadong inisip ito ni Yang Kai. Ang tanging dahilan kung bakit siya naliligaw ngayon ay dahil hindi sapat ang kanyang posisyon. Marahil pagkatapos ng pagsulong sa 9th grade, bubuti ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, pagkatapos ng 100 taon ng pag-iisa, hindi ito walang anumang pakinabang. Tungkol sa sarili niyang Great Dao at sa Creation Realm, naisip niya ang maraming bagay, ngunit ang mga insight na ito ay kasalukuyang walang silbi. Yang Kai, pumunta ka dito dali. Ang boses ni Big Brother Huang ay umalingaw-ngaw sa tabi ng kanyang tainga, halatang nararamdaman na natapos na niya ang kanyang liblib na pagmumuni-muni. Naramdaman ni Yang Kai ang kanyang pagkabalisa at bahagyang nagulat, hindi sinasadyang iniisip na may nangyari kay Ruoxi, kaya mabilis niyang hinikayat ang kanyang Space Force at humakbang pasulong, dumating sa tabi ni Big Brother Huang at nagtanong. Ano ang mali? Ang nakita niya ay si Ruoxi na nakaupo na naka-cross-leg, pinipino ang mga mapagkukunan para mapahusay ang pundasyon ng sarili niyang miniature universe. Stable ang aura niya at wala ni Katie Ting na abnormal. Kung ikukumpara sa 100 taon na ang nakalipas, malinaw na mas makapal ang kanyang aura, tanda na tumaas ang kanyang lakas. Sinabi ni Big Brother Huang. Mayroon ka bang ibang mapagkukunan ng 5 elements? Ilabas mo sila. Tiningnan ni Yang Kai ang imahe ng Heaven Grade sa likod ng miniature universe ni Ruoxi at nagtanong. Tinutulungan ba ninyong dalawa si Ruoxi sa paglilinang? Hindi ito isang malaking bagay. Nakaipon siya ng maraming mapagkukunan ng 5 elements upang matulungan siyang makapasok sa 9th grade sa hinaharap, kaya kung kailangan sila ni Ruoxi ngayon, hindi siya magiging mademo. Lihim niyang naramdaman na ang pagdadala kay Ruoxi sa Chaotec-Dead territory ay ang tamang pagpipilian.
Hindi bababasa, sa tulong ni na Big Brother Huang at Big Sister Lan, ang oras ng paglaki ni Ruoxi ay tiyak na mababawasan ng malaki. Kung makukuha niya si Ruoxi ng World Tree Clone, mas mabuti pa iyon. Sa kasamaang palad, ang kalagayan ng matandang puno ay hindi masyadong maganda ngayon. Ang huling pagkakataon na binigyan niya siya ng 3 saplang ay ang kanyang limitasyon, kaya kung hihingi siya ng higit pa, medyo mahirap para sa kanya na makakuha ng higit pa. Inalis ang lahat ng kanyang 5 elements resources, na marahil ay sapat na para sa Ruoxi na linangin ng higit sa 1,000 taon, at ibigay ang lahat kay Big Brother Huang. Mag-iisip ako ng paraan para ipadala ang ilan sa ibang pagkakataon. Tumanggo si Big Brother Huang at tinanggap ito. Sumulyap muli si Yang Kai kay Ruoxi at sinabing, "Iiwan ko si Ruoxi sa pangangalaga mo. Kailangan pang alagaan ni Little Brother ang human race, kaya hindi ako magtatagal dito." Sabi ni Big Sister Lan. "Huwag kang mag-alala, hindi siya manganib dito. Sa ngayon, ang pinakamalaking panganib sa langit ay ang Black Ink Clan, ngunit mula nang ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkawala sa Chaotic Dead Territory, hindi na sila nang ahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa lugar na ito. Sa normal na mga pangyayari, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman papasok sa Chaotic Dead Territory." Tumanggo si Yang Kai at aalis na sana nang biglang iminulat ni Ruoxi ang kanyang mga mata at tumawag. "Sir, mangyaring maghintay." Huminto si Yang Kai at tumingin sa kanya, habang si Ruoxi ay nakanganga at sinabing, "Dapat kong ibalik ito kay Sir." Pagkasabi nito, itinulak niya ang kanyang lakas at isang 7 kulay na lotus ang lumipad mula sa kanyang ulo. Ito ang soul-warming lotus na ipinahiram sa kanya ni Yang Kai. "Patuloy na gumagalaw si Sir at nahaharap sa maraming panganib, dapat kang mag-ingat." Muling paalala ni Ruoxi sa kanya. Tumanggo si Yang Kai, iniligpit ang soul-warming lotus, at ngumiti. "Magtanim ng mabuti rito. Kapag naabot mo ang 9th grade, hindi pa huli ang lahat para lumabas at patayin ang mga kalaban." Masunurin namang tumanggo si Ruoxi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin sa direksyon na nawala si Yang Kai, muling naupo si Ruoxi na naka-cross-leg at nagpatuloy sa pagpino ng 5 elements na mapagkukunan upang mapabuti ang sarili. Sa mundo ng mga cultivator, palaging magkakaroon ng maraming paghihiwalay. Marahil ang isang ordinaryong paghihiwalay ay magiging isang walang hanggan, lalo na sa kasalukuyang kapaligiran. Upang maiwasan ang gayong sitwasyon, ang isa ay kailangang maging malakas, makapangyarihan, at sapat na malakas upang protektahan ang isa't isa. Pagkatapos umalis sa Chaotic Dead Territory, hindi tumigil si Yang Kai. Sa ilalim ng gabay ng Universe Chart, direkta siyang bumalik sa Human Race's head office. Nang makita si Mi Jinglan na nangangasiwa sa lugar na ito, nagpalitan ng ilang salita ang magkabilang panig, at pagkatapos malaman na ang sitwasyon sa langit ay nanatiling pareho sa nakalipas na ilang taon at walang anumang pagbabago, nagpahinga si Yang Kai. Sa katunayan, kung ito ay ang human race o ang Black Ink Clan, pareho silang kasalukuyang nag-iipon ng lakas. Sa panig ng human race, dahil sa output ng mga talento mula sa Star Boundary, Myriad Monster World at maging sa miniature universe ni Yang Kai, ang bilang ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ay tumaas ng husto, lalo na ang mga direktang nakarating sa 7th grade. Ilang oras na ang nakalipas mula noong sila ay nakalusot sa 8th grade, ang mga labanan na kanilang nakipaglaban sa iba't ibang larangan ng digmaan ay hindi nagpabagal sa kanilang bilis ng paglilinang. Sa kabaligtaran, ang malaking panganib ng buhay at kamatayan ang nagpapahina sa kanilang lakas, na nagpapahintulot sa kanila na patuloy na umunlad. Marahil, hindi magtatagal bago ang human race ay nagkaroon ng maraming sumisikat na bituin na may pag-asa na sumulong sa 9th grade. Ang parehong ay totoo para sa Black Ink Clan. Ang bilang ng mga bagong silang na Territory Lords ay marami, higit pa sa bilang ng mga masters ng 8th grade human race, wala silang magagawa tungkol dito. Dahil ang Black Ink Clan ay ipinanganak mula sa Ink Nest, ang bilang ng mga bagong Territory Lords ay mas marami kaysa sa human race. Sa bilyon-bilyong Black Ink Clan, palaging may ilang mapapalad na patuloy na magpapahusay sa kanilang lakas. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isa kung saan ang dalawang lahi ay lihim na nag-iipon ng kanilang lakas, isang tacit na kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi. Ngayon, isang bagay na lamang kung aling panig ang unang pumutok, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng ilang inisyatibo sa paparating na labanan. Gayunpaman, ayon sa mga kalkulasyon ng Human Race Head Office, ang human race ay walang gaanong kalamangan. Sa pangkalahatan, ang paglilinang ng Black Ink Clan ay mas simple kaysa sa human race. Sa hinaharap, marahil ang Black Ink Clan ay makakagawa ng bagong Royal Lord ng mas maaga kaysa sa human race.
Ang tanging bentahe ng human race ay ang kanilang individual na lakas, pati na rin ang kanilang pagpayag na labanan ang isang karaniwang kaaway. Marshall Peak, Kabanata 5680. Malaya na ako. Junior brother, ang pinakamalaking problema na bumabagabag sa aking human race ngayon ay ang isyo ng mga supply. Sa loob ng main hall ng head office, bumantong hininga si Mi Jinglan. Bagaman ang iba't ibang Cave Heaven Paradise ay nakaipon ng ilang mga mapagkukunan sa paglipas ng mga taon, ang human kasalukuyang nakulong ang lahi sa higit sa 100 Great Territory, kaya napakakaunting mga channel para makakuha sila ng mga supply. Lalo na ngayon, ang bilang ng high-grade Heaven Opening Realm na tinataglay ng human race ay tumataas taon-taon, kaya kapag sila ay nag-cultivate, ang kanilang demand para sa mga supply ay napakataas. Ang pag-asa lamang sa akumulasyon ng Cave Heaven Paradise na nag-iisa ay hindi makakapagpapanatili sa kanila ng maraming taon. Bagamat nagbalik ka ng maraming magagandang bagay noong nakaraan, ito ay makakabawi lamang sa kakulangan ng withdrawing Black Ink Army. Sa mga tuntunin ng mga supply, hindi naman importante, pero cultivators kami. Ang mga cultivator ay nangangailangan ng mga panastos upang pagalingin ang kanilang mga sugat, kaya paano natin ito mapangalagaan? Kung talagang gagawin natin iyon, paano natin papayagan ang ating mga sundalo na pumatay ng mga kaaway sa larangan ng digmaan? Maaari lamang nating isipin ang mga panlabas na pamamaraan. Sa paglipas ng mga taon, tumaas din taon-taon ang halaga ng labanan na kailangan ng Military Logistics Department na ipagpalit para sa mga supply. Ang pagkuha ng isang simpleng resource ng 4th grade bilang isang halimbawa, kumpara sa 1,000 taon na ang nakalipas, ang halaga ng battle merits na kailangan para ipalit sa resources ay tumaas ng 20%. Gayunpaman, may ilang mga idiot na hindi alam kung gaano ito kamahal at pumunta pa sa head office division upang hanapin si senior brother para gumawa ng kaguluhan, na humihiling sa akin na magdesisyon na ayusin ang presyo ng mga materyales. Siya ay nagsasalita tungkol kay Uyang Lai, at alam din niyang kay ang tungkol sa bagay na ito. Nagpadala pa si Uyang Lai ng liham sa kanya na nagsasabing abnormal ang presyo ng mga supply sa Military Logistics Department at hiniling sa kanya na kausapin si Mi Jinglan. Ha! Muling napabuntong hininga si Mi Jinglan. Ayaw ko bang ayusin ang presyo? Pero wala talaga akong magagawa. Ang mga tagumpay ng militar ng mga sundalo ay lahat ay nakuha sa pamamagitan ng pagtataya ng kanilang buhay, at bawat isa sa kanila ay lubhang mahalaga. Kung maaari, bakit gagawin ng head office division ang ganoong bagay? Nakakalungkot na mahirap makuha ang best of both worlds. Higit pa rito, mayroon lamang dalawang paraan para makakuha ng mga mapagkukunan ang human race. Ang isa ay ang pagmimina mula sa bagong Great Territory, at ang isa ay ang pagnakawan ng transportasyon ng mga mapagkukunan ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan sa bagong Great Territory ay limitado rin, at pagkatapos ng napakaraming taon ng pagmimina, natatakot ako na hindi na tayo makakatagal ng mas matagal. Bagamat ang pagnanakaw sa puwersa ng Black Ink Clan ay isang no-brainer, ito ay sinasamahan din ng malalaking panganib, at ang kita ay mahirap i-stabilize. Noong nakaraan, kabilang sa 3,000 mundo, bagamat maraming sangkatauhan ang Heaven Opening Realm Cultivator, wala masyadong high-grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ang high-grade Heaven Opening Realm ay palaging eksklusibong pag-aari ng Cave Heaven Paradise. Para sa mga high-grade Heaven Opening Realm Cultivator na iyon, sila ay ipinadala sa Black Ink Battlefield para sa mga henerasyon upang labanan ang Black Ink Clan. Hindi mabilang na mga tao ang namatay doon. Dahil dito, sa pangkalahatan, ang mga mapagkukunang magagamit sa market ng 3,000 mundo ay sapat na para magamit ng mga cultivator ng sangkatauhan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Sa 12 ng mga Great Territory kung saan ang human race ay nakulong, ang mga supply channel ay naging mas kaunti, at ang bilang ng high-grade Heaven Opening Realm ay tumaas. Sa pagtaas at pagbaba na ito, ang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ay lubhang tumaas. Kahit na ang iba't ibang Cave Heaven Paradise ay kinuha ang lahat ng kanilang mga reserba, mahirap pa rin para sa kanila na magtagal. Sa pakikinig sa mga reklamo ni Mi Jinglan, napagtanto din niyang kay ang kabigatan ng problema. Bagamat ang isyo ng mga supply ay palaging bumabagabag sa human race, hindi niya ito masyadong pinag-isipan noon, ngunit ngayon ay alam na niya na ang bagay na ito ay naging isang bagay na kailangang lutasin ng human race. Kung isang araw ay maubusan ang mga mapagkukunan ng human race, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Dahil dinala ni senior brother ang bagay na ito, mayroon bang anumang paraan upang malutas ito? Mataimtim na tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Mi Jinglan. Napag-isipan ko na.
Kung nais nating malutas ang problemang ito ngayon, maaari lamang tayong magsimula sa labas. Wala ka bang ruta na direktang humahantong sa Black Ink Battlefield? Nais kong hilingin sa iyo na magpadala ng ilang mga tao doon upang magmina ng mga supply. Ang mga mapagkukunan ng Black Ink Battlefield ay napakalaki, at marami sa mga patay na Universe World ay naalagaan. Kung maaari silang pumunta sa Black Ink Battlefield upang kumuha ng mga mapagkukunan, lubos nitong maiibsan ang presyon sa mga mapagkukunan ng human race. Mabuti. Agad na tumanggo si Yang Kai. Maaaring ayusin ni Senior Brother ang bagay na ito, may ipapadala ako kapag dumating ang oras. Gayunpaman, Senior Brother, kung talagang pupunta tayo doon, kakailanganin natin ng isang eksperto para protektahan sila. Ang Black Ink Clan ay nagmimina din ng mga mapagkukunan sa Black Ink Battlefield, kung makasalubong nila ang mga ito, magiging madali para sa human race na magdusel kung wala silang eksperto. Bahagyang tumanggo si Mi Jinglan. Isasaalang-alang ko ang bagay na ito. Tumayo si Yang Kai at sinabi. Pagkatapos ay hihintayin kung magpadala ng mensahe si Senior Brother. Pagkatapos umalis sa punong tanggapan, hindi na lumayo si Yang Kai at sa halip ay pumunta sa Mysterious Nether Territory. Sa pangalan, siya pa rin ang Army Commander ng Mysterious Nether Army. Gayunpaman, mula nang siya at ang Six Arms ay unang nagkasundo na ang 8th grade at ang Territory Lord ay hindi lalahok sa labanan, ang labanan sa Mysterious Nether Territory ay naging hindi gaanong matindi. Kung wala ang paghaharap sa pagitan ng powerhouse ng dalawang lahi, higit sa lahat ito ay magiging labanan sa pagitan ng isang feudal lord at isang 7th grade. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Mysterious Nether Territory ay nasa ilalim ng kontrol. Ang mga tumataas na talento ng dalawang lahi na ito ay naging tanyag lahat sa larangan ng digmaan tulad ng Mysterious Nether Territory, na nagpabuti ng kanilang sariling lakas. Natapos na ang malaking labanan, at nagpatuloy ang maliliit na labanan. Gayunpaman, para sa isang 8th grade master tulad ni Uyang Lai, ang kanyang mga araw ay medyo boring. Ang mga 8th grade master ay hindi pinahintulutang manghimasok sa digmaan, ngunit kailangan nilang pangasiwaan ang Mysterious Nether Territory upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Sa nakalipas na ilang libong taon, labis na na si Uyang Lai. Kung hindi, wala siyang pakialam sa Military Logistics Department. Ilang beses na rin siyang humiling na ilipat palabas ng Mysterious Nether Territory patungo sa Asher Sun Territory o sa iba pang Great Territory na nagpapanatili pa rin ang orihinal na estado nito, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Mi Jinglan. Galit na galit si Uyang Lai na muntik na niyang putulin ang relasyon kay Mi Jinglan. Ilang beses, ginamit niya ang pagkakataong ito para tumakbo papunta sa Head Office Division para pag-alitan si Mi Jinglan. Nang makitang biglang dumating si Yang Kai, na puno ng mainit na luha ang mga mata ni Uyang Lai, sumisigaw para sa Divine Soul brand ni Yang Kai sa kanyang transfer document. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na ilipat si Uyang Lai sa Mysterious Nether Territory nitong mga taon ay dahil medyo misteryoso ang kinaroroonan ni Yang Kai. Si Yang Kai ay ang Army Commander ng Mysterious Nether Army, at si Uyang Lai ay isa sa kanyang mga subordinate. Kahit na gusto ng Human Race Head Office Division na pakilyusan ang puwersa ng Mysterious Nether Army, hindi sila lalayo nang hindi kumukonsulta kay Yang Kai, ang Army Commander. Kung hindi, ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang Army Commander? Sinabi rin ni Mi Jinglan kay Uyang Lai na hanggat maaari niyang iwanan si Yang Kai ng isang Divine Soul brand sa kanyang dokumento sa paglipat, walang tatutol ang punong tanggapan. Ngunit saan mahahanap ni Uyang Lai si Yang Kai? Bago ito, si Yang Kai ay nagtatanim ng hiwalay sa World Tree Clone, kaya ayaw niyang abalahin siya. Pagkatapos ng 2,000 taon ng liblib na paglilinang, sa wakas ay narinig na niya ang balita na umalis si Yang Kai sa pag-iisa. Nang bumalik si Uyang Lai sa Star Boundary, wala na muli si Yang Kai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Yang Kai na humarap sa kanya ngayon. Halos mapaiyak si Uyang Lai habang inilabas niya ang inihanda niyang dokumento sa paglilipat at tinitigan si Yang Kai na may tinging pag hindi ka pumayag, mamamatay ako. Sa pagtingin sa nilalaman ng utos ng paglilipat, bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai, hindi nababasa ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya. Senior Brother Uyang, sigurado ka bang gusto mong umalis sa Mysterious Nether Territory? Sabi ni Uyang Lai. Sigurado ako. Hindi na ako makakatagal pa sa mapahamak na lugar na ito. Tingnan mo na lang kung ano ang ginagawa niya sa nakalipas na 3,000 taon. Araw-araw, nagpapatrolya siya sa iba't ibang base ng human race, nagse-lecture sa mga bagong sundalo ng human race, at pagkatapos ay umiinom hanggang sa siya ay lasing. Sa katunayan,
Nainis siya kaya tumakbo siya sa tabi ng Black Ink Clan para hanapin ang Six Arms at ang iba pang territory lords para mag-away at magmura. Paano magiging kasiya siya ang mga nakakabagot na araw tulad ng pagpasok sa mga linya ng kaaway at pagpatay sa kanilang mga kaaway. Bago nakipagkasundo si Yang Kai sa Black Ink Clan, bagamat ang sitwasyon sa panig ng Mysterious Nether Army ay hindi maganda, kahit papaano, ito ay medyo masigla. Sa buhay ng isang tao, mamatay man siya sa larangan ng digmaan, ito ay mas mabuti kaysa sa ganitong uri ng katahimikan. Pagkatapos sabihin ito, idinagdag ni Uyang Lai. Junior brother, mangyaring huwag magkamali. Hindi ako nasisiyahan sa iyo, hindi rin ako nasisiyahan sa Mysterious Nether Army, sadyang hindi bagay sa akin ang kapaligiran dito. Dahil ako, si Uyang Lai, ay pumasok sa Black Ink Battlefield, hindi pa ako nagkaroon ng ganitong komportableng buhay. Sobrang komportable na parang kinakalmat ng pusa ang puso ko. Talagang ginagawa nito ang buhay na parang nabubuhay taon-taon sa katandaan. Hindi napigil ang tumanggaw ni Yang Kai. Naiintindihan ko, dahil iyon ang kaso, dapat pumunta si Senior Brother Uyang. Pagkasabi nito, binansagan niya ang kanyang Divine Soul sa dokumento ng paglipat. Agad nang umiti si Uyang Lai at inagaw ang dokumento, tiningnan ito pataas at pababa bago tumawa. Sa wakas ay malaya na ang Old Master na ito. Para bang nakalaya ang bilanggo na nakulong sa loob ng maraming taon. Itinabi ni Uyang Lai ang dokumento at itinaas ang kanyang mga kamao kay Yang Kai. Junior brother, magre-report ako sa head office ngayon din. Junior brother, ingatan mo ang iyong sarili, magkakaroon tayo ng pagkakataong muling lumaban sa hinaharap. Mabuti. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Hindi na makapaghintay si Uyang Lai na tumalikod at umalis. Ayaw niyang manatili sa Mysterious Nether Territory ng kahit saglit habang sumisigaw siya sa kanyang puso. Asher Sun Territory, nandito ako. Kudlit. Pagtingin sa likod ni Uyang Lai habang paalis siya, bahagyang napabuntong hininga si Yang Kai. Sa mundong ito, siyam sa bawat 10 tao ay hindi matupad ang kanilang mga inaasahan. Kung pupunta si Senior Brother Uyang ngayon, hindi niya magagawa ang kanyang mga inaasahan. Pagkatapos paalisin si Uyang Lai, itinago ni Yang Kai ang kanyang aura at figure at naglakad-lakad sa paligid ng Mysterious Nether Territory upang imbestigahan ang sitwasyon. Sa kanyang kasalukuyang cultivation at grade, pati na rin sa kanyang mga natamo sa Dao of Space, kung sinasadya niyang pigilan ang kanyang sarili, kahit na ang innate territory lords ay hindi matutuklasan ang kanyang kinaroroonan. Walang kakaiba sa Mysterious Nether Territory, tulad ng kung paano niya ito iniwan noong mga nakaraang taon, maliban na ang bilang ng mga cultivator ng 7th grade ay tumaas ng malaki. Hindi siya nagtagal sa Mysterious Nether Territory at bumalik sa Head Office Division makalipas ang ilang araw. Ang bilis ni Mi Jinglan ay napakabilis, at wala pang isang buwan, handa na ang lahat. Sa malaking parisukat, nang magpadala ng mensahe si Yang Kai, nakita niya ang libo-libong tao na nagtipon dito, ngunit ang mga cultivator na ito ay malinaw na naiiba sa iba. Sa abot ng mata, marami sa mga cultivator na ito ay matanda at may buhok na kulay abo, ang ilan sa kanila ay hindi lumalabas na matanda o bata. Bukod dito, ang kanilang antas ng paglilinang ay karaniwang hindi mataas. Sa pangkalahatan, mayroong 4th grade at 5th grade, at kahit na mayroon pang 3rd grade. Naunawaan ni Yang Kai na dapat itong ang Heaven Opening Realm na ipinanganak sa mga unang taon ng human race. Ang kasalukuyang grado ay ang kanilang limitasyon. Ang ganitong uri ng paglilinang ay mahirap gampanan ng papel sa iba't ibang larangan ng digmaan, at kung talagang papasok sila sa larangan ng digmaan, mamamatay sila anumang oras. Sa pagharap sa kaagnasan ng Black Ink Strength, magiging mahirap para sa kanila na labanan, kaya ang hawak nila ay madalas na posisyon sa logistic. Ang ganitong grupo ng mga tao ay gaganap lamang ng isang limitadong papel sa larangan ng digmaan, ngunit kung sila ay dadalhin sa Black Ink Battlefield upang kumuha ng mga mapagkukunan, walang magiging hadlang. Malinaw na may ganoong mga pagsasaalang-alang si Mi Jinglan, kaya naman nagtalaga siya ng ganoong espesyal na grupo ng mga tao at hiniling kay Yang Kai na ipadala sila sa Black Ink Battlefield.